Tayo po ay tuloy-tuloy na. Please get your songbooks and I mean Bible. Grabing kabay. And anyways, magandang umaga po sa ating lahat at Merry Christmas. At I hope na tayo po ay masaya, na tayo po ay nasa bahay-sambahan ng Panginoon. Amen. Please open your Bibles in Matthew chapter 1. And open your Bibles in Matthew chapter 1 in verse number 21. And very familiar passage. At sa umaga pong ito ay ating pag-uusapan all about Christmas. All about Christmas. The focus of Christmas. So babasahin po natin dito Matthew chapter 1 in verse number 21. Are you there? Amen? Amen. So sabay-sabay po nating basahin Matthew chapter 1 in verse number 21. Ready, read. And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name maunawaan po natin, ano nga po ba ang ibig sabihin ng Christmas? Ano nga po ba pag sinabi nating Pasko? Ano po? So ito po yung ating pag-usapan sa saglit na minuto. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po muli Panginoon sa araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa bawat isa. Salamat po Panginoon sa presensya po ng bawat isa na nandirito upang kami po ay purihin kayo at makapakinig ng inyo pong salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang pag-aaral po namin ng inyo pong salita. Please, gamitin niyo po ako, Panginoon. Bigyan niyo po ako ng wisdom. Dinadalangin ko po na kayo po ang maitataas, Panginoon, sa mensahe pong ito. Bigyan niyo rin po ng pangunawa ang lahat po na makikinig sa umaga pong ito po, Panginoon. Patawad po sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Again, in the absence of our pastor, it is a privilege na ako po ay makatayo po dito sa inyo pong harapan. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil hindi man karapat-dapat pero tayo po ay napapagkatiwalaan para makapagbahagi ng inyo po, ng salita ng Diyos. Ano po? So please, sa saglit na minuto, ang hinihiling ko lamang po ay inyo pong pakikinig. Unawain po ninyo para po hindi sayang yung pagpunta po natin dito. Amen. Para hindi po sayang na dumalo po kayo dito, maaga kayong gumising, nag-prepare kayo, pumunta kayo dito. Sayang naman kung wala tayong matututunan. Kaya makinig po tayo ng maayos. And this morning, again, sabi ko nga po, ang ating pag-uusapan is all about Christmas. The focus of Christmas. Christmas, isa ito sa panahon, isa po ito sa mga inaabangan natin. Excited tayo kapag dumarating na ang Desyembre. Bakit po? Kasi pag alam na natin na December na, ano po agad ang pumapasok sa ating isip? Christmas. Christmas. Pero pag sinabi natin Christmas, the question, ano nga ba? Ano yung pumapasok sa ating isip kapag dumarating na ang Pasko? Ano ang unang naiisip nating gawin kapag dumarating na ang Pasko? We celebrate Christmas. We greet each other, nag-greet tayo, Merry Christmas. But the question is, do we really understand what is Christmas? So again, this morning, pag-uusapan po natin all about Christmas, all about the focus of Christmas. Do we know why we have this Christmas, mga kapatid? Who is the focus of Christmas? And do we really understand the real essence? Ibig sabihin po, kung ano yung pinakadiwa, ano yung pinakarason, bakit po tayo merong Christmas na tinatawag? What is the very reason why we have this Christmas season, mga kapatid? Kasi if we will not understand what is Christmas, why we celebrate Christmas, and who is the focus of Christmas, brethren, we will never know how we will celebrate it. Kung mali ang pagkaunawa po natin sa Pasko, kung hindi natin kilala sino ang magiging focus, sino dapat ang sentro, sino ba ang pinagdidiwang kapag dumarating ang Pasko, mga kapatid, mali rin ang pagdiwang natin ng Pasko. Kaya nga po, napakaganda na maunawaan natin, ano nga ba pag sinabi nating Pasko, ano ba yung dapat maintindihan natin? Pag sinabi nating Pasko, hindi lang basta
common na naririnig natin, sinasabi natin na Christmas, pero ang tanong, nauunawaan po ba natin bakit mayroong Christmas? Ano po? Of course, through the Word of God, it is our only basis. Wala na po tayong ibang pinakabasihan. Ano po? Upang tayo ay, upang ating maunawaan, upang ating maintindihan. Ano nga ba ang tunay na diwa ng Pasko, mga kapatid? Ano po? Wala tayong ibang pinakabasihan kundi salita ng Diyos. Hindi po ang trending ng mundo, hindi po yung tinuturo ng mga ninuno natin, ng mga filosofiya ng tao, wala tayong ibang basihan kundi ang salita ng Diyos. So please, sa umaga po ito, makinig po tayo upang maunawaan natin, ano nga ba pag sinabi nating Pasko? Aalis tayo sa simbahan na ito, pupunta tayo sa ating kanya-kanyang tahanan, nauunawaan natin ano ang ibig sabihin ng Pasko. Again, sabi natin, sabi ng Bible, Matthew chapter 1 and verse number 21, sabi ng Bible, and she shall bring forth a son. Yung she na tinatawag o tinutukoy po dito ay walang iba kundi si Mary. Kung kayo po ay nakikinig sa preaching na ating pastor last Sunday, kanya ipinaliwanag ito na merong mga tao, merong mga characters na ginamit ang Panginoon upang ipanganak ang Panginoon Kristo. And sabi ng Bible, and she shall bring forth a son. Tinutukoy po dito ay si Mary. And thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Again, what is Christmas? Ano po? Christmas, kung titignan natin yung word na Christmas pa lamang, mga kapatid, it came from the word or from the root. Ano po yung pinagmula ng word na Christmas? Christ. Okay? Christ. Di ba? Sa English, pag merong mga word, kukunin natin yung root word, doon natin makikita kung bakit nabuo yung word na yun. And from the word Christmas, makikita po natin, mga kapatid, mauunawaan na agad natin bakit may word na Christmas at bakit merong Christmas. Again, it came from the root word Christ. From the word itself, mga kapatid, there is no Christmas without Christ. Ano po? But brethren, Satan is trying to put away Christ from Christmas. Ano po? Kaya ano nangyayari? Makikita natin, ang dyablo, inaalis niya ang Panginoon Kristo sa araw ng Pasko, sa pagdiriwang natin ng Pasko. Kaya ano po ang nangyari, mga kapatid? We can see, sabi ko nga po, that from the word itself, Christmas, sa mundo, mga kapatid, binabago yan ng dyablo. It is being changed, mga kapatid. The word Christmas is being changed to what? Xmas. Di po ba? Napansin niyo po ba yan? Sinasabi ng iba na it is just a shortcut, ano po, of the word. But they don't know, mga kapatid, na ginagamit yun ng dyablo upang alisin ang Panginoon Kristo. Sa word pa lamang, mga kapatid, inaalis na ng dyablo ang Panginoon Kristo. Ang nakakalungkot, kahit tayo mga Kristiyano ay nabibiktima, naluloko ng dyablo, mga kapatid. Kaya nga po, tinatanggal ng dyablo, tinatanggal ng sanlibutan kung ano nga ba o sino ang rason. Ano po, mula pa lamang sa salitang Christmas. Kaya nga po, mga kapatid, again, mali ang selebrasyon ng Pasko dahil hindi natin naiintindihan kung ano ang rason. Bakit nga ba mayroong Christmas? Ano po? Kaya nga po, again, what is Christmas? There is no word Christmas again in the Bible. Ano po, yung word na Christmas, hindi po natin yan makikita word by word in the Bible. But we believe on it. Naniniwala po tayo sa Christmas. Amen. Parang yung iba hindi naniniwala. Naniniwala po tayo sa Christmas. Amen. We believe on Christmas because we have in God's word the essence of it. Ano po? Mula sa Biblia, again, ito po yung pinakabasihan natin. Makikita natin yung tinuturo ng Biblia. Ano nga ba pag sinabi natin Christmas? Makikita natin, maintindihan natin ano yung pinakadiwa. Ano po? Ano yung rason? At focus pag sinabi natin Christmas. When we say Christmas, it is a celebration of the birth of Christ. Okay? Again, when we say Christmas, it is what? It is the celebration of the birth of Christ. Ito po ay selebrasyon ng kapanganakan ng Panginoon Kristo. It is a memorial of Christ's birth. Ito po ang pag-alala or inaalala natin sa isang persona na ipinanganak. Ano po? And that is the Lord Jesus Christ. Ano po? Again, when we say Christmas, what is Christmas? Ito po ay pag-aalala natin. Ito po ay inaalala natin na merong ipinanganak. Ano po? Walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Ano po? Hindi po myth ang Christmas. Ano po? Hindi po
guni-guni lamang ang kapanganakan ng Panginoon Kristo. Meron po tayong basihan at totoo po ang kapanganakan ng Panginoon Kristo. Kaya sabi ng Bible, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. Okay? Jesus. And from the Old Testament, mga kapatid, makikita po natin that yung kapanganakan ng Panginoon Kristo, it was prophesied by the prophets. In Isaiah chapter 9 verse 6, kung makakapagbuklat po kayo, laban rin yan sa antok, Isaiah chapter 9 verse 6, ang sabi po ng Bible, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. So therefore, merong ipinanganak, mga kapatid. In Luke chapter 2 in verse number 11, Luke chapter 2 in verse number 11, sabi ng Bible, for unto you is born this day. Para sa atin, merong ipinanganak in the city of David, a what? A Savior. Isang tagapagligtas. At sino po yun? Which is Christ the Lord. Therefore, bakit po tayo merong Christmas? Ito po'y pag-alala natin na merong ipinanganak. Ano po? Merong ipinanganak na Panginoon Kristo. Kaya nga again, now why do we have Christmas? It is because of the Lord Jesus Christ's birth. Ano po? Meron po tayong Christmas dahil merong ipinanganak na Panginoong Kristo. Kaya tayo ay may Pasko, mga kapatid, dahil sa Panginoon. He is the celebrant. Ano po? Kaya nga po, He must be the center. He must be the focus. Okay? Ang Panginoon Kristo ay pinanganak. Naniniwala tayo sa Kanya. He is the celebrant. Kaya dapat siyang maging focus natin ngayong Pasko. Again, kapag dumarating ang Pasko, sino at ano ang unang naiisip natin? Is it Christ? Ang Panginoon Kristo po ba ang unang naiisip natin pag dumarating ang Pasko? Oh. Pero pag dumarating ang Pasko, anong unang naiisip natin agad? Siyempre, regalo. Diba? Kung hindi regalo, papasyal kung saan-saan. Siyempre, lalayo ka sa simbahan, mamamasyal ka eh. Magbabakasyon, or ano pa ba ginagawa natin during Christmas? Diba? And hindi si Kristo ang nagiging focus, mga kapatid. That's why it is very important that we have to know that we celebrate Christmas because of the Lord Jesus Christ who was born. Kaya po tayo merong Christmas, meron tayong Pasko, dahil merong Kristong ipinanganak. Ano po? Kaya nga siya ang pinakarason bakit meron tayong Pasko. Ano po? Kaya ngayong Pasko, we must remember that Jesus is the main person. He is the celebrant. He is the reason why we have this Christmas season. Ano po? We have Christmas in remembrance and thanksgiving of Christ's birth. Again, inaalala natin at nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil merong ipinanganak na Panginoon Kristo. And mga kapatid, hindi lamang nagtatapos na siya ipinanganak. Not only that He was born, but kaya po siya ipinanganak for Him to sacrifice Himself para sa krus ng Kalbaryo. Ano po? Ang Panginoon Kristo, mga kapatid, ay ipinanganak sa mundong ito, hindi lamang ipinanganak, kundi siya ay bumaba sa lupang ito para ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Kaya nga ang rason bakit may Pasko ay hindi nagtatapos lamang sa kapanganakan ni Kristo, kundi kaya siya ipinanganak para ibigay ang kanyang buhay, ialay ang kanyang sarili sa buong sanlibutan, mga kapatid. Kaya sabi ng Bible, John chapter 3 verse 16, ano po sabi ng Bible? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ano po, in Romans chapter 5 verse 8, but God commendeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Kaya nga po, mga kapatid, the main focus, the main reason why we have this Christmas season, it is because of the Lord Jesus Christ na pinanganak, at hindi lamang siya pinanganak, kundi siya ay pinanganak para mamatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang ating mga kasalanan. Luke 19 in verse number 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Tayo po, mga tao, we are lost. Ano po? Tayo ay naliligaw, tayo ay bulag sa kasalanan. Ano po? Dahil sa kasalanan, kaya nga bumaba ang Panginoon sa Kristo, mga kapatid. In Matthew chapter 20 in verse number 28, sabi po ng Bible, even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister, and to give His life a ransom for many.
Again, mga kapatid, Jesus was born to be crucified on the cross of Calvary. Mga kapatid, He died, He was buried, and He rose again para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Ano po? Ipinanganak si Kristo para ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Ano po? Hindi, sabi ng Bible, hindi siya bumaba upang paglingkuran, pero upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay para sa atin. Remember that we are sinners. Ano po? Bakit nga ba ipinanganak si Kristo? Napako sa krus ng Kalbaryo because we are sinners. Ano po? Makasalanan ng tao, and the wages of sin is death, sabi ng Bible. The wages of sin is death, and when we say death, it means separation, pagkahiwalay. Kaya nga ang tao po, tayo mga tao, dahil sa kasalanan, we are separated from God eternally, spiritually, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Biblia, pag ang tao ay napahiwalay sa Diyos, tayo ay patutungo sa impyerno. Sapagkat yun lamang ang kabayaran ng ating mga kasalanan. That's why kinakailangan natin ng tagapagligtas. That's why we need a Savior na pahiwalay tayo sa Panginoon. Kaya nga, tayo ay magbabayad sa impyerno at ang tanging paraan lamang, ang tanging daan lamang upang tayo ay maligtas mula sa kabayaran ng ating kasalanan ay walang iba kundi ang Panginoon sa Kristo. Kaya nga again, siya ay pinanganak at siya ay napako sa krus ng Kalbaryo. Christ was born to bring salvation to men. Ano po? Ang Panginoon sa Kristo ay pinanganak para bigyan tayo ng kaligtasan. Mahal tayo ng Panginoon, kaya nga siya ay bumaba sa lupa upang ipinanganak. Makita natin sa kapanganakan Panginoon sa Kristo, makikita natin kung gaano niya tayo kamahal. Napaka humble ng kapanganakan ng Panginoon sa Kristo. Tayo saan tayo pinanganak? Sa ospital. But tignan natin yung kapanganakan ng Panginoon sa Kristo. He was born in a what? In a manger. Sabi nga natin, Pastor, maraming, siguro, si Joseph and si Mary, nangangatok sa mga bahay, ngunit walang nagbubukas. And ano lamang yung nagbukas? Yung mga hayop. Because He was born in a manger. Kaya nga mga kapatid, ganun tayo kamahal ng Panginoon. Ipinanganak siya at para matay sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay maligtas sa lugar ng impyerno at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. Sabi ng Bible, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kaya nga po sa amin po mga bisita, sa mga bago po sa ating simbahan, kung hindi nyo patiyak ang langit, ito po ang rason bakit meron tayong Pasko. Ito po ang rason, ito po yung pinakatiwa, bakit tayo meron Pasko? Upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa langit. Kaya nga mga kapatid, again, ang Panginoon Kristo na ipinanganak ang tanging tagapagligtas at daan tungo sa langit. Ano po? Gaano man tayo makasalanan, gaano man tayo makasama, si Kristo ay bumaba para sa ating kaligtasan. Sabihin man natin na matindi ang aking kasalanan, siguro hindi na ako pwedeng patawarin ng Panginoon. Sabi ng Bible, whosoever, sino ka man, gaano man tayo kasama, gaano man tayo makasalanan, pero kung tatanggapin natin ang Panginoon sa Kristo, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. And that is the real essence of Christmas. Yan po ang pinakadiwa ng Pasko. John chapter 14 in verse number 6, ano sabi ng Bible? Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Again, that's why we have Christmas. It is because of the Lord Jesus Christ. Because of Christ's birth and sacrifice for us. Ipinanganak siya, napako siya sa krus ng Kalbaryo, inilibing, at muling nabuhay. Kaya nga sabi ng Bible, mga kapatid, ito ang pinakarason bakit tayo mayroong Pasko. This is the very reason why we have Christmas. Kaya nga again, pag pumasok ang Christmas, ano yung nasa isip natin? Ito ba? Ang kapanganakan ba ng Panginoon Kristo? Ang ginawa ba ng Panginoon Kristo para sa atin? Kaya nga mga kapatid, this Christmas, baguhin natin yung ating kaisipan na dapat ngayong Christmas, wala tayong ibang sineselebrate kundi ang Panginoon Kristo. Wala tayong ibang itinataas kundi ang Panginoon Kristo. Kaya nga po, inaalala natin yung kanyang kapanganakan. Inaalala natin, nagpapasalamat tayo sa kanyang ginawa para sa atin. Ano po? Again, sabi ko nga, pag Christmas, gusto natin ng regalo, gusto natin ng bagong kung ano-ano. Hindi masama yun, mga kapatid. Pero nagiging masama yan kung yan ay pinagpapalit natin sa Panginoon Kristo. Ano po? Kaya sabi ng Bible, this is the very reason why we have Christmas. Dahil sa Panginoon Kristo na ipinanganak,
at binigay ang kanyang buhay para sa atin. And the Lord Jesus Christ is offering us a gift, mga kapatid. This Christmas again, gusto natin na regalo, pero ang pinakamaganda, pinakadakilang regalo na dapat matanggap natin ngayong Pasko ay walang iba kundi yung regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan sa langit. Ano po? Kaya nga po mga members, anong ginagawa natin? Nag-i-invite tayo ng mga bisita, nagdadala tayo ng mga tao sa simbahan para makakilala sa Panginoon at para sila ay makatanggap ng buhay na walang hanggan sa langit. Ano po? Sa amin po mga bisita, again, ito po yung ginagawa namin para ipakita sa inyo that the very essence, that the very center, the focus of Christmas is none other than the Lord Jesus Christ. At ang Diyos ay merong ino-offer sa atin na gift. Ano po, meron siyang binibigay sa atin, the greatest gift that we must receive, that we have to receive, and that is the gift of eternal life. Ano po, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ano po, this Christmas, makatanggap man tayo ng regalo o hindi. Pero mga kapatid, lahat ng mga regalo na matatanggap natin, isang araw masisira, luluma, ano po, at isang mawawala rin po yan. Ano, why? Because it is material, it is temporal. But one thing, that once we receive it, it will never change, it will never be corrupted, it will never be broken, nor we will lose it, mga kapatid. Why? Because it is the gift of God. Na once tinanggap natin itong buhay na walang hanggan, itong gift of eternal life na ito, mga kapatid, hindi ito kailanman mawawala sa atin. Ano po? Why? Because it's life. Everlasting life. Pag sinabi nating everlasting, ito po'y walang katapusan. Ano po? Walang katapusan. Kaya nga po, again, pag tatanggapin natin ang Panginoon Kristo, ito yung pinakadakilang regalo na matatanggap natin ngayong Pasko. Pag tinanggap natin ang Panginoon Kristo, ito yung regalo na hindi kailanman masisira at hindi kailanman mawawala sa atin. Pag ang regalo natin natanggap natin, lumuma, nasira, wala na. Hindi na tayo masaya. Pero mga kapatid, kung tinanggap natin ang Panginoon Kristo, ito dapat yung kasiyahan natin. Why? Because we have that gift of eternal life, and that is the very essence why we have this Christmas. Ano po? Kaya nga, why we have this Christmas, it is because of the birth of the Lord Jesus Christ. And it is because of His sacrifice for us. Kaya nga again, the question is, who is our focus this Christmas? Alam na natin ang rason why we have Christmas, naintindihan na natin bakit may Pasko. Now the question is, who will be your focus this Christmas? When we say focus, it means the central point, it must be the center. It is our point of concentration. Ibig sabihin, dito tayo nakatuon. Dito tayo nakakonsentrate. Dito tayo naka-focus, mga kapatid. Dito lamang tayo nakatingin. Ano po? Dito lamang tayo nakatuon. Our focus this Christmas must be only the Lord Jesus Christ. Ano po? Wala nang iba. Wala nang ibang dapat tayo nakasentro kapag dumarating ang Pasko maliban sa Panginoon Kristo. Ano po? Again, sabi ko nga, pag ang tao, tatanungin mo bakit mayroong Christmas? Kasi maraming tao, mga kapatid, na alam na kaya mayroong Pasko dahil kay Kristo. Ano po? Pero bakit hindi si Kristo ang sentro ng pagdiwang ng kanilang Pasko? Di ba? Alam natin na bakit may Pasko dahil sa Panginoon Kristo. Napako siya sa krus ng Kalbaryo, namatay siya na ilibing at muling nabuhay. Pero kung titignan natin, paano ipagdiwang ang Pasko? Bakit hindi si Kristo ang nakikita? Bakit po hindi si Kristo ang sentro? Now, from the Bible, makikita natin, tignan po natin merong mga ilang tao na ginamit ng Panginoon para makita natin that they are an example, that they focus on the Lord Jesus Christ. We have the shepherds na makikita po natin sa Luke chapter 2. Luke chapter 2 in verse number 8 in verse number 16. Or chapter 2 in verse number 8 and in verse number 16. Sabi ng Bible, and there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. So therefore, meron pong mga shepherds, ano po, and let's jump to verse number 16. And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger. And when they had seen it, they made known abroad the saying which was told them concerning this child. And in verse number 20, and the shepherds returned, glorifying and praising God
for all the things that they have heard and seen as it was told unto them. So makikita po natin that these shepherds, mga kapatid, they were focused on the Lord Jesus Christ. Ano po? Saan sila nagpunta? To the Lord Jesus Christ nung siya ay pinanganak. Ano po? And we have the wise men in Matthew chapter 2 in verse number 1 or in verse number 10. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary, or with Joseph, or with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, frankincense, and myrrh. So makikita natin, the shepherds were focused on the Lord Jesus Christ. Pinuntahan nila ang Panginoon Kristo and they worship the Lord Jesus Christ. And ganun din yung wise men. Ano po? Hinanap nila ang Panginoon Kristo and nakita nila si Mary, nakita nila si Joseph. Pero ang sinamba po nila ay walang iba kundi ang Panginoon Kristo. Why? Because their focus is the Lord Jesus Christ. The wise men was focused on the Lord Jesus Christ. Makita natin, from the Bible, kung babasahin po natin yan, sila po ay naglakbay upang hanapin ang Panginoong Hesus. Why? Because they believe that the very focus of Christmas is the Lord Jesus Christ. Kaya nga po sa ating lahat, mga members, kahit gaano tayo kalayo, kung si Kristo ang focus natin ngayong Pasko, pupunta tayo sa bahay-sambahan. Ano po? Kung tayo ay naniniwala na si Kristo ang focus ng Pasko, they worship Jesus and offered gifts unto Him. Kaya nga po, ang tanong ay, katulad ba tayo ng mga shepherds? Katulad po ba tayo ng mga wise men? Ano po? Is the Lord Jesus Christ or the celebrant the main reason of Christmas? Our focus? Si Kristo nga ba ang nakikita sa ating pagdiwang ng Pasko, mga kapatid? Si Kristo po ba ang naitataas? The Lord Jesus is the only center. He is the heart of Christmas. Without Him, mga kapatid, ang Pasko natin ay magiging mali. Ano po? Kung hindi si Kristo ang magiging sentro ng ating Pasko, mali po again ang ating pagdiwang. Ano po? He must be the only one, mga kapatid, na ating itataas. Sino man ang dapat i-exalt natin, ililift up natin sa ating pagdiwang ng Pasko ay walang iba kundi ang Panginoon si Kristo. Again, Satan, the world is trying to make us out, to make us mawala sa focus sa Panginoon si Kristo and become busy on ungodly things. Kaya nga makita natin, mga kapatid, kahit tayo matatagal na mga Kristiyano na out of focus, ano po, sa Panginoon si Kristo, na out of focus sa ating mga ministries, pero ginagawa tayong busy ng dyablo sa mundo. Ano po? Aalisin ni Satanas ang Panginoon si Kristo sa ating isip, uubusin niya ang ating oras para wala nang matira para sa Panginoon, para sa Diyos. Kaya nga sa araw ng pananambahan, bakit wala? Kasi kagabi, nagpuyat kung ano-anong ginawa. Therefore, hindi si Kristo ang focus. Satan will always give his best to erase the real essence of Christmas. Kaya nga po again, ang nangyayari sa mga tao ngayon, and even Christians, ay naniniwala tayo na si Kristo ang rason bakit merong Pasko, pero hindi naman nakikita si Kristo sa ating pagdiwang ng Pasko. Sa ating pag-celebrate ng Christmas, hindi si Kristo ang naitataas, mga kapatid. Hindi si Kristo ang nakikilala. Again, magbabakasyon, lalayo sa simbahan. Kaya nga sa araw ng linggo ay wala sa bahay-sambahan ng Panginoon. Ano po? Sa mga ministries natin, kamusta yung ginagawa natin para sa Panginoon? Ginagampanan pa ba natin? Or ngayong Pasko, wala na rin tayo. Hindi na si Kristo ang ating focus. Ano po? Nakikita ba na si Kristo ang rason ng ating pag-celebrate pag tayo ay wala sa simbahan, mga kapatid? Ano po? Masasabi po ba natin na si Kristo ang ating focus ng ating Pasko pag linggo, wala ka naman sa simbahan? Di po ba? Kung saan-saan tayo namamasyal, may inuman, si Kristo ba na itataas sa mga ganyang gawain, mga kapatid? Sino ang ating pinagdiriwang sa mga gawaing ganyan? Ano po? Kung hindi si Kristo, therefore ang dyablo ang naitataas. Ano po? Sino ang ating pinapasaya? Sino ang ating pinupuri? Kung hindi naman maka-Diyos ang ating mga ginagawa. Kung hindi naman maka-Diyos ang ating gawain. Ano po? Again, hindi si Kristo ang ating napapasaya.
Kaya nga po mga kapatid, papaano natin maipapakita na si Kristo ang rason, si Kristo ang focus, sa Kanya tayo nakatuon, sa Kanya tayo nakasentro ngayong Pasko. We believe that Christmas is a season of giving. Amen? Kanina yung preaching ni Sir Ariel about giving. Ano po? Christmas is a season of giving. Do you believe that? Amen? That's why in celebrating Christmas, ano po, we have to celebrate it by giving praise on the Lord Jesus Christ. We must worship Him. Kaya nga ngayong Pasko, dito natin sineselebrate ang ating Christmas. Ano po? Hindi tayo nagpupunta kung saan-saan. Kundi sa araw ng pananambahan, nandito tayo sa bahay-sambahan ng Panginoon. Why? Because we believe that the focus of Christmas is the Lord Jesus Christ. Ano po? Pinupuri natin ang Panginoon. Why? Dahil binibigay natin ang ating worship, mataas na pagrespeto sa Panginoon. We have to give our time for the Lord Jesus Christ. Ano po? Huwag nating agawin lahat ng oras na halos wala nang matira sa Panginoon. Tandaan po natin, ang nagbigay ng buhay sa atin, ang nagbibigay ng kalakasan sa atin, ng oras sa atin ay walang iba kundi ang Diyos. Ang nakakalungkot na ang Diyos ang nagbigay ng oras, ng kalakasan para sa atin ay hindi tayo nagpapagamit sa Kanya. Ano po? Hindi siya ang naitataas. Especially this season, this Christmas season. Ano po? Kaya nga mga kapatid, ang unang gagamit sa oras, ano po, na ibinibigay ng Diyos sa atin ay walang iba kundi si Kristo. Ano po? Ngayong Pasko dapat binibigyan natin ng oras, yung pagdalo natin sa simbahan, yung mga ministries natin sa simbahan, dapat binibigay natin yan para sa Panginoon. We must give our time. We have to give our high respect to the Lord Jesus Christ. We must give our effort. Ano po? We must let the Lord Jesus Christ use us this Christmas. Dapat ang gagamit sa atin bilang isang mga nagsasabing anak ng Diyos ay walang iba kundi si Kristo. Nagsasabi tayo na meron tayong Kristo, pero bakit hindi si Kristo ang gumagamit sa ating buhay? Especially po ngayong Pasko. Ano po? Kaya nga again, sa ating mga members, ano po ang ginagawa natin ngayong Pasko? Pinapahayag natin na sa mga tao na kaya tayo merong Pasko dahil sa Panginoon Kristo, kaya iniimbitahan natin sila. Nagiging busy tayo. Why? Because it is the very essence of Christmas. Nagpapagamit tayo sa Panginoon. Nagbibigay tayo ng effort. Nagtatrabaho tayo. We give our time. We use our money para sa Panginoon Kristo. Di po ba? We must spend everything. Ano po? Na ang Panginoon Kristo ang may tataas. Ano po? Why? Because we believe that Christmas is a season of giving. We must give our praise to the Lord Jesus Christ, give our time, give our effort, and use our money para sa Panginoon Kristo. Christmas is a season of love. Naniniwala tayo that the Christmas, it is a season of love. It is a season of loving. We have to celebrate Christmas by showing our love for God and also for others. Matthew chapter 22 in verse number 37, sabi ng Bible, and Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. In Mark chapter 12 in verse number 30, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind and with all thy strength. Di po ba? Kaya nga mga kapatid, ito ang rason bakit tayo mayroong Pasko. Kaya nga pag sinelebrate natin ang Pasko, ipakita natin yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Bakit natin kinakailangan ipakita yung pagmamahal natin sa ating Panginoon ngayong Pasko? 1 John 4:19, we love Him because He first loved us. Una tayong minahal ng Panginoon. This season must be the time, it must be the season that we show to the Lord our love for Him. Dito natin ipapakita yung pagmamahal natin, pagpapasalamat natin sa Panginoon Kristo for being born dahil siya ay pinanganak and for giving us salvation. Dapat mamahalin natin ang Panginoon. Ano po? Dahil sa kanyang ginawa para sa atin. Although hindi po natin kayang suklian ang ginawa ng Panginoon para sa atin. Pero kinakailangan ipakita rin naman natin na dahil minahal tayo ng Diyos, ipakita rin naman natin ang ating pagmamahal sa Panginoon. Ano po? Kaya kinakailangan matuto rin natin mahalin ang Diyos. This Christmas, celebrate it by giving our praise to the Lord and with showing our love for what the Lord Jesus Christ did for us. Ano po? Christ is our first example of giving.
and of love. Ano po? Again, in John 3:16, sabi ng Bible, for God so love. And dahil minahal tayo ng Diyos, ano po yung bunga? For God so love that He gave. So makikita natin that the word love and the essence of giving. Ano po? Kaya nga this Christmas season, dapat yun yung maintindihan natin that this is the season of giving, this is the season of love. Kasi ang Panginoon si Kristo, ang Diyos mismo, siya yung una naging example. Sabi nga natin, we can give without love. Pwede tayo magbigay na walang pagmamahal. O sa'yo na yun, saksak mo sa baga mo. But we cannot love without giving. Amen? This is the time that we make ourselves more intact with the church, more busy in the church. Kaya nga po again, wag tayong hihiwalay sa Diyos. Wag tayong hihiwalay sa simbahan sa ating pagdiwang ng Pasko. Ano po? This must be the time that as the world celebrate their Christmas with all of their worldly pleasures, vacation here and there with every vices, inuman, bisyo dyan, we must let the world know that we, na nagsasabing anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano, bilang Baptist, we must celebrate our Christmas with Christ. Ano po? Kinakailangan ipakita natin na tayo ay kakaiba sa pagdiwang ng ating Pasko. Bakit? Dahil si Kristo ang sentro ng ating pagdiwang. Nagsiselebrate rin ang mundo ng Pasko, mga kapatid. Pero ang tanong, si Kristo ba ang nakikilala? Ang nakakalungkot, kung tayo nagsasabing Kristiyano, kung tayo nagsasabing anak ng Diyos, ay katulad tayo ng pag-celebrate sa mga taong walang Diyos. Nasaan tayo sa araw po ng pananambahan? Kamusta po yung ginagawa natin para sa Panginoon? Nag-share po ba tayo ng kaligtasan patungkol sa pagmamahal ng Diyos? Bakit meron tayong Christmas? Ano po? Again, is your Christmas focused on the Lord Jesus Christ? Tanungin po natin ang ating sarili. Ano po? Tanungin po natin ating sarili sa ating isip. Si Kristo ba ang nakikilala? Si Kristo ba ang naitataas? Si Kristo ba ang napupurihan sa ating pagdiwang ng Pasko? Nasaan tayo pag dumarating ang Christmas? Ano ang ginagawa natin pag dumarating ang Christmas? Kaya nga again, sa lahat po na nakikinig sa umagang ito, let's make the Lord Jesus Christ the focus of our celebration of Christmas. Let's make our Christmas merry by focusing on the Lord Jesus Christ, by worshiping Him, giving praise, and showing our love to Him. Makita po natin mga kapatid, sa dami-dami ng ating inimbitahan ngayong umaga ito, sa dami-dami ng miyembro ng ating simbahan, tignan natin, tayo lamang yun nandito sa bahay-sambahan ng Panginoon. We are blessed, mga kapatid, that this morning we are in the house of God because it is how we celebrate Christmas. Amen? Naniniwala po ba tayo mga kapatid that we are blessed this morning that we are in the house of God? Dapat maintindihan po natin na ito po ang pinaka-diwa ng ating Pasko. Ano po? Kakaiba tayo bilang mga nagsasabing anak ng Diyos. Kakaiba tayo bilang mga Kristiyano sa ating pagdiwang ng Pasko. Si Kristo ang ating focus, si Kristo ang ating sentro. Let's make the Lord Jesus Christ the center of our lives as we celebrate Christmas. Hanggang sa New Year, mga kapatid, and as we go on our lives. Kinakailangan, mga kapatid, bago mag-Christmas, habang Christmas, at pagtapos ng ating Christmas, ng ating Pasko, makita ang Panginoon Kristo sa ating pong buhay. Ano po? Hindi lang during Christmas, mga kapatid. Hindi lang during Christmas na ipapakita natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. Hindi. Kundi, ngayong Christmas, ipakita natin, ano po, na kay Kristo tayo nakatuon, si Kristo ang itinataas natin, kay Kristo tayo nakafocus, at sa ating buong buhay, dapat yan ang makita po sa atin. Ano po? Again, sa bawat isa po sa atin, sa ating pag-celebrate ng Christmas, si Kristo ba na ipapakita mo? My fellow young people, pag lumalabas kayo, wala na atang pasok ngayon. Pero sa inyong mga friends na kasama ninyo, nakikita ba nila na si Kristo ang focus ng iyong Christmas? Di ba? Sa ating pong bawat isa, sa lahat po nandirito, na bilang nagsasabing anak ng Diyos, nagsasabing Kristiyano, pag may nakakasalamuha ba tayong bago or hindi natin katulad na merong Kristo, na ipapakita ba natin na meron tayong Kristo na focus ng ating Pasko? Kaya nga po, again this morning, brethren, we must understand what is Christmas. Again, what is Christmas? It is because
why we have Christmas, it is because of the birth of the Lord Jesus Christ and His sacrifice for us. Now, nalaman natin na si Kristo ang pinakarason bakit mayroong Pasko. Kinakailangan siya ang gawin nating focus ng ating Pasko. Gawin natin na siya ang sentro na itataas sa ating pong buhay. Ano po? Again, sa bawat isa po sa atin, sa bawat isa sa mga members, this must be the time na hindi tayo manlalamig ngayong Pasko. Ano po? Kundi, meron tayong ministry. Ano po? Kumakanta tayo sa choir. This season, ipakita natin kung gaano natin kamahal ang Panginoon sa pamamagitan na maging tapat tayo sa ating mga ministries. Ano po? Members, ipakita natin na yung tayo ay nakafocus sa Panginoon Kristo by winning souls. Ano po? Nag-i-involve tayo sa soul winning. Nag-i-involve tayo sa pagdadala, pag-aakay ng kaluluwa para sa Panginoon. Pero kung hindi natin ginagawa yan, mga members, hindi natin na ipapakita na si Kristo nga ang focus ng ating Pasko. Ano po? Kaya nga po, ipakita natin mga kapatid yung kaibahan natin. And sa amin po mga bisita again, kaya po namin kayo inimbitahan dito upang makilala nyo ang Panginoon Kristo. And bakit nyo po kinakailangan makilala ang Panginoon Kristo? Dahil siya po ang pinakadiwa bakit meron tayong Pasko. Siya po ang pinakarason why we have this Christmas season. Kaya nga po uuwi tayo, ano po, at meron tayong naunawaan sa umagang ito na kapag narinig natin yung word na Christmas, alam na natin dahil sa Panginoon Kristo. And dahil alam natin na ang Panginoon Kristo ang pinakarason bakit may Pasko, siya ang gagawin nating sentro sa pagdiwang natin ng Pasko. And again, hindi lang po ngayong Pasko, kundi sa ating pamumuhay. Tuloy-tuloy dapat na si Kristo ang ating naipapakita. Let's make Him the center, the main focus of our lives. Ano po? Kinakailangan walang maitataas na iba, walang makikilala sa ating buhay kundi ang Panginoon Kristo. Again, who is your focus this Christmas? So ako po ay naging blessing sa inyo. At ako po ay naniniwala na meron po tayong naunawaan mula sa salita ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay lumapit po sa altar. At tayo po ay lumuhod. Dito po tayo lahat sa altar at tayo po ay lumuhod sa Panginoon. Kausapin natin ang Panginoon. Let's make a decision na ngayong Pasko, wala tayong ibang gagawing focus, wala tayong ibang gagawing sentro ng ating pagdiwang kundi ang Panginoon Kristo. Lumapit po tayo dito sa altar. Lumuhod po tayo. Kausapin po natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa umagang ito. Salamat po muli sa bawat isa Panginoon na nandirito. At muli naming naintindihan Panginoon na ang pinakarason kung bakit meron kaming Christmas Panginoon ay walang iba kundi kayo. Kaya dinadalangin po namin Panginoon sa inyo, ininalapit namin sa inyo Panginoon na ang bawat isa wala kaming magiging ibang focus kundi kayo lamang po Panginoon. Sa aming pagdiwang ng Pasko, kayo po ang maitataas, kayo po ang makikilala, Panginoon. Kaya nga po, anuman pong nilapit namin po sa inyo po, Panginoon, ay kami po yung humihiling ng kasagutan. At dinadalangin ko rin po, Panginoon, sa amin po mga bisita na iligtas niyo po sila, makakilala po sila, Panginoon, at sila po ay susunod sa tubig ng bautismo. Muli, Panginoon, patawad sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sir,